guys, pag-usapan lang natin ang breaking news. May pasabog nga naman kasi ang balita at exclusive na pinag-uusapan ngayon. Diyos ko, tama, di naman ding sisikat ng gusto si Catherine Bernardo kung walang Daniel Padilla. Na alam niyo naman kasi, si Daniel Padilla, binibigay niya ng todong-todo ang kanyang pag-arte. 100% nga naman kasi. Na alam niyo naman siguro, ang mama at papa ni Daniel Padilla ay mga artista nga naman kasi. At magagaling din, lalong-lalo na kasi si Romel Padilla. Na alam niyo naman siguro, ang apat na magkakapatid na Padilla, Robin Padilla, siya noon ang pinakasikat. Lalong-lalo na ang ikalawa, si Rostom Padilla. At ang ikatlo, Romel Padilla. At ang ikaapat, siyempre, Royet Padilla. Diba? Kitang-kita nyo naman siguro ang usay ng mga yan. Diba? Siyempre, mga astig nga naman kasi kung tawagin at maangas kung tawagin din. Kaya nga naman kasi kitang-kita si Daniel Padilla na maangas at astig sa incognito na ang galawan nga naman kasi parang si Robin Padilla na ang kapalit ni Daniel Padilla na pinag-uusapan, di ba? Kamakailan lang kasi pinag-usapan ang Miss Tattoo para isama daw si Daniel Padilla dahil nakitaan kasi ng usay sa pagiging action star. Na alam niyo naman siguro, no, si Catherine Bernardo, simpleng-simple lang, di ba? Kaya nga naman kasi tinatawag na pabebe girl, diba? Yun kasi ang kaugalian ni Catherine Bernardo. Hanggang ngayon kasi, ganun pa rin ang ugali ni Catherine Bernardo. Kita-kita nyo naman siguro, pinag-uusapan na ang daming award na ni Catherine Bernardo, pero hindi pa rin siya nagbabago. Samantalang si Daniel Padilla, meron siyang ipinakita na kakaiba sa pagiging action star. Siyempre lalaki kasi si Daniel Padilla. Siyempre, ang tinuturing nga naman kasi na pwedeng maipartner kay Daniel Padilla, dalawa lang. Maris Racal at Kyla Estrada. Kung mapapansin ninyo kasi, bagay na bagay kasi sa kanila. Kasi yung nanay ni Kyla Estrada, napakagaling yan, di ba? Kitang-kita nyo naman siguro, noong bata yan, talagang mukhang mataray na kung makikita at hindi siya talaga pabebe girl, di ba? Ang nanay ni Kyla Estrada. Kitang-kita nyo naman siguro ang mga resulta at kaganapan. Siyempre, iba kasi ang merong dugong artista na dumadaloy sa kanila, diba? Kasi ang mama ni Kyla Estrada, ibang-iba na ang mga pinagdaanan niya bilang artista, diba? Na alam niyo naman siguro, kapansin-pansin nga naman kasi ang pagiging pabebe ni Catherine Bernardo hanggang ngayon, spotted pa rin. Yun pa rin ang ginagawa kasi ni Catherine Bernardo. Walang pagbabago. Ayon kasi sa mga netizens at mga sausawerang kapitbahay. Pero bakit sinuportaan ng karamihan? Bakit pinili ng karamihan noong 2023? Dahil ba sa iwalayan Katniel? Dahil napatunayan nga naman kasi ng iba't ibang mga tao na mayroon talagang kasalanan si Daniel Padilla. Lalo kasi dumarami ng dumarami ang issue noon kay Daniel Padilla. Parami ng parami ang mga nililink sa kanya na iba't ibang mga babae. Siyempre alam niyo naman siguro, dahil si Daniel Padilla nananahimik lang, wala siyang pakialam umano kahit na anuman ang sabihin ng iba. Pero nakapagsalita noon si Daniel Padilla habang kumakalat ang isyong iwalayan. Na interview noon si Daniel Padilla na okay lang kami ni Kat. Hindi naman talaga kami nagkaiwalay. Yun kasi ang pilit na ginagawa nila ng issue. Kung okay lang kayo, bakit daw sila nagkaiwalay? Pero ang tingin kasi ng iba, publicity lang. Kasi kinukumpara
ang movie ng Katden at movie ng Katniel. Kaya nga naman kasi, nung nalaman nila na talagang publicity, biglang nagsalita si Daniel Padilla. Doon, luminaw ang lahat na talagang umina ang Katniel sa maraming tao. Bakit nga ba pinag-iwalay sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo? Para umingay muli sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo, di ba? 2023, naging maingay sila sa maraming tao dahil sa kanilang iwalayan. Eh, siyempre, palakasan nga naman kasi sino ang naunang naging malakas sa dalawa nung iwalayan? Di ba? Catherine Bernardo, di ba? Hanggang 2024 yan, di ba? Pero, 2025 naman, Daniel Padilla ang nag-iingay ngayon sa social media. Talagang kakaiba. Parang eto na nga ba ang pinag-uusapan. Kasi unting-unti nang lumalakas si Daniel Padilla ngayon at marami nang umahanga sa kanya at marami nang sumusuporta sa kanya. Kasi ika nga ng maraming tao, nagkamali daw sila ng pagpili noon. Bakit daw si Catherine Bernardo ang sinuportaan nila, hindi daw si Daniel Padilla? Ika nga naman ng iba. Nang dahil ba naging action star lang si Daniel Padilla, mas pinipili na ngayon si Daniel Padilla kaysa kay Catherine Bernardo. Kahit na ano pa man sabihin nila kay Catherine Bernardo, kahit pabebe girl man yan, at least may naabot yan. At least successful. At least napatunayan niya sa kanyang sarili na kayang-kaya niya. Kasi noon, bago maging artista si Catherine Bernardo, nangako siya sa kanyang sarili na ipapakita niya ang kanyang kagalingan. Yun kasi ang desididong Catherine Bernardo at palaban na palaban. Yun kasi ang nakita ni Tita Min kung bakit niya pilit niyang inilalaban si Catherine Bernardo dahil yun ang pagiging gusto ni Catherine Bernardo bilang artista. Nagsimula si Catherine Bernardo sa Once Upon a Time hanggang sa makilala unti-unti. Dahil alam niyo naman siguro, napakagaling ni Catherine Bernardo. Dahil sa pangangalaga nga naman kasi ni Direk Cathy. Kitang-kita niyo naman siguro ang naging bunga nito at ang pag-iira ni Tita Min dahil siya lahat ang nag-handle. Simula nga naman kasi naging artista na si Catherine Bernardo. Alam niyo naman siguro yan. Laging nakabuntot si Tita Min noon kay Catherine Bernardo. Ngayon na lang kasi hindi na. Kasi matanda na si Catherine Bernardo. Lalo-lalo na, independent na si Catherine Bernardo ngayon. Iwalay na sa kanyang pamilya. Diba? Yun kasi ang regalo ni Catherine Bernardo, ang Casa Bernardo sa kanyang pamilya.